Masakit man aminin isa ako sa dahilan kasi binoto ko yung ngagba na yan. Nakinig na lang sana ako kay Tatay Digong. Actually, hindi naman natin kasalanan. Kasi, unang-una, we wanted someone like Tatay Digong. Actually, ang hinahanap na ng bayan. Particularly ako na lang. Sige, baka may magsabi, di naman lahat. Ako na lang, ang hinahanap ko is someone like Duterte. And ako, may idea ako na makukuha mo lang yon sa bloodline mo. And syempre si Inday Sara, gusto ko yan. Gusto ko, kaso naintindihan ko rin siya na maaaring hindi pa siya handa. Niligawan lang naman ng mga Marcos yan ng matindi para maging running mate niya. May delikadesya yung tao Ayaw niya na unang-una hindi pa siya handa noong time na yon. Bagamat abogado, hindi niya pa naranasan humawak ng national na posisyon. So, pangalawa, hindi niya pa alam yung, kumbaga, niligawan mo yung tao Niligawan siya nila Marcos tutuloy namin yung mabubuting ginagawa ng tatay mo na malamang in line with your ideology o yung in line with your malasakit sa bayan. Kaya lang si Ma'am Inday ay isang babaeng niligawan at niloko. Parang ganun din yung nangyari sa ating lahat. Hindi ba sa isang babae magugustuhan niya yung lalaki kasi makikita niya yung effort, makikita niya yung dedikasyon. Tapos pag nakuha na ng lalaki yung gusto niya, wala na. Di ba ganun? Ganun ang karamihan sa lalaki. So naloko. Parang ganun lang din sila. And ako ayoko nang manisi kasi sa sitwasyon na ginamit ko, which is ordinary, niligawan ng lalaki ang isang babae, tapos nung nakuha niya yung gusto niya, niloko niya na, wala na. Ang walang kasalanan doon yung niloko. Kasi binigay niya yung pagtitiwala niya Kaya nga may tawag doon ng mga Kastila, palabra de honor o word of honor. In a world where lahat ng agreements technically pagbatas ang pag-uusapan dapat in writing, channeling, palabra de honor. May honor yung tao. It just so happen na itong grupo nila Marcos, walang honor. They do not have the honor of the Filipino. Wala silang honor ng isang mandirigma o honor ng isang tao o ng isang lalaki kausap. Wala sila noon. They are mere politicians. They are mere politicians. They are not public servants. They are not, obviously. So, hindi natin kasalanan na naniwala tayo kay Inday Sara. Anak siya ng tatay niya Siyempre, yung sabihin niya, doon na lang tayo. Kaso, niligawan siya, kaso niloko siya In effect, niloko tayong lahat. So, walang may kasalanan. May kasalanan, yung walang palabra de honor. The same way na kasalanan ng isang lalaki, yung paasahin ng babae sa kanyang mga pangako, tapos di niya naman tuparin. It's just the same. Yun nga lang, sa pagkakapuntong ito, dami nating nagdusa. Lalong-lalo na yung mga biktima ng kriminalidad. Putang ina, dyan ako nagagalit.